trabaho niya, sa pag-ministry pa siya. Tapos, nag-share. Tapos sabi ko, bro, grabe yung ginagawa ng Lord sa buhay mo, no? May trabaho ka, ganda ng trabaho mo, nakakapag-ministry ka. Sabi niya, alam mo, bro, alam mo, kaya naman ganito kasi grabe yung paglilingkod ko sa Diyos ng mga nakarang taon. Grabe talaga paglilingkod. Grabe yung sakripisyo ko. Kaya dapat lang naman, inaani ko na to. Nung narinig yung sabi ko, nawala yung appreciation sa grasya ng Diyos. Kasi akala mo, pinagtrabaho mo. Hindi yung pinagtrabahuan yung grasya ng Diyos yun. Kaya binibless ka, kaya kung may maganda kang trabaho, may maganda kang pamilya, biyaya ng Diyos yun. Hindi mo in-earn na. Diba? Kasi kung gusto mo i-earn sa inyo, hindi ka matatanggap kung in-earn yung blessing ng Panginoon. But it's by the grace of God. Amen? Yung matatanggap mo pa in the future, grace of God. Yung mga pangarap in the future, by the grace of God. Salamat natin ang Panginoon. Amen. Ano ba? Through grace, we can serve God. Nakapaglingkod tayo, nakaserve tayo sa Lord. Grasya ng Diyos na. Biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul, I am what I am by the grace of God. No? Sabi nga ni Paul, kung di mo mabasahin yung kanyang statement, parang niyapag niya eh. Pero later on sinabi niya, it's by the grace of God. Sabi niya, mas masipag ako kaysa kanilang lahat. Sabi niya pa, pero hindi dahil ako, kundi dahil sa biyaya ng Diyos, nakasama. Sabi niya. Amen? Ibig sabihin pala, kasipagan sa ministeryo, sa grasya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Amen mo mga pala. Dahil ang sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nakapag-dito. Si Dados, nakapag-exis siya, biyaya ng Diyos yan. Grace of God yan. Kaya tayo nakapag-ano. Diba? Kung nakakapag-gitara ka na, biyaya ng Diyos yan. Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki sa Diyos. Amen ba mga kapatid? Lapan natin ang Panginoon. Number 3, when do we approach the throne of God? Kaya naman tayo na malapit. Number 1, in times of need, in need of counseling, strength, and peace. So kung nangailangan ka ng counsel, lumapit ka sa Diyos. Ask wisdom, ask mercy and grace. Kung nangailangan ka ng strength, lapit ka pa rin sa Diyos. Kailangan mo ng peace, lapit ka pa rin sa Diyos. Wala yung dapat tutukan, kundi ang Diyos lang. Alam mo, sabi ko nga yung buhay natin, kung titingnan natin life natin, makita mo talaga ups and downs, di ba? May mga panahon na, wow, grabe. May mga panahon naman na, oh. Pero maganda doon, sa up or down, kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwan. Yun ang magandang i-appreciate. Kaya bisa pag meditate ako, meditation, kung nakikita ko yung kabutihan ng Diyos, lalo kung nagagawa mo yung mga bagay na nagagawa mo ngayon, papasalamat ka sa Diyos eh. Kasi lalo kung nalalasan mo ng magkasakit, diba may sakit ka, wala kang magawa eh. Diba? Parang natuwa lang. Ngayon, pag pinagaling ka na ng Panginoon, na-appreciate mo na, wow, grabe pinagaling ako ng Diyos. Nagagawa ko itong mga bagay na ito. Grabe ako, salamat mo sa Diyos. Amen ba? Tapos lalo pag alam mo na even in times of nandun ka, nag-iiskala mo, nag-iisa ka, hindi, kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya iniwan. Diba? Hindi ka niya pinabayaan. Kapalaran ng Panginoon. Lord God, thank you. So sabi nga nila, no, God must be our first resort. Although, nung last preaching ko nung Sunday, sinabi ko nga yung babae, dinududog, last resort niya na si Jesus eh. Kasi nga, it's now or never na, no? Pero sabi nga, dapat magkaroon tayong attitude na lagi unahin natin ang Diyos. No? Kung meron tayong need, problem, no? Kung ang tao, pag umigipit, sa Bombay kumakapit, tayo. Pag tayo nagigipit, sa Diyos tayo kumapit. Higpit sa tayo kumapit. Amen? Wala kang yan. Walang tubo. 1 minute sa isang ikot. Kasi nga, it's by the grace. Tapos yung 4. Tama, no? So ano pa, number 2, when do we approach? All the time. Hindi lang in times of need. Even kahit wala kang need, lapit ka sa Diyos. Kasi He wants relationship. Gusto niya mag-build relationship sa iyo. As father and son, as father and daughter, come to God, approach God. Diba? Lumapit ka. No? Huwag kang manatubili kung lumapit sa Diyos. Sabi rito, so that you can firm yung relationship. Okay? May tinatawag tayo ng ano, pero akin, naniniwala ako gusto ng relationship ng Diyos. Kasi meron tayong master and servant. Diba? Meron tayong friend and sa friend. Pero ang gusto ng Diyos is Father and Son. Yung gusto ng relationship. No? Na dapat natin is
So anytime pwede ako lumapit sa Kanya. In times of need, I can go to Him, I can pray, I can worship, di ba?